Isipin mong pagtawanan ka ng mga kaklase mo, tuksuhin dahil sa pinakamahinang kakayahan, at sabihin, hindi ka kailanman magiging matagumpay. Iyan ang naging buhay ni Su Jingming. Ang tinatawag niyang kapangyarihan ay wala kundi isang kaawa-awang kislap ng kuryente. Hindi man lang sapat para sindihan ang isang bumbilya. Lahat ay nagsabing siya'y itinakdang mabigo. Ngunit ang hindi nila alam sa loob niya, may nakatagong sikreto. Isang lihim na yayanig sa buong bansa. Nang magsimula ang pambansang pagsusulit ng mandirigma, ang langit mismo ay nabiyak at mula roon, kumidlat ang Violet Lightning, isang S-rank na kakayahan na matagal nang nawala sa kasaysayan. Ay isang hampas lang ng kanyang sibat at nagkadurog-durog ang mga halimaw na parang papel. Ang mahina niyang kislap ay naganyong alamat ng Purple Heaven Divine Thunder, isang kapangyarihang kayang pabagsakin maging ang mga Rank 2 Beast Kings. Sa loob lamang ng ilang oras, mula sa pagiging E-rank na walang halaga, umakyat siya sa tuktok bilang #1 contender. Winawasak ang mga rekord, ginugulat ang mga karibal at binabaligtad ang buong federasyon. Ito ay hindi lang kwento ng muling pagbangon. Ito ang pagsilang ng isang henyo, ang pag-akyat ng isang nilalang mula sa basura patungo sa pinakamalakas sa buong mundo. Ito pa lamang ang simula. At ang pamagat ng kwento, Awakening the Purple Thunder at the Beginning. Isip na masyadong inosente ang kanyang mga kalaban kung iniisip nilang ligtas sila basta umiwas sila sa VIP section. Pinagmamasdan ng mga Din ang laban, isang Din ang nagtanong kay Din Sun Ching Swai kung si Su Jingming ba ang bagong disipulo ni Din Yang. Kinumpirma niya ito at sinabi pang siya ang S-rank user. Nagkomento ang isa pang Din tungkol sa nakamamanghang presensya nito. Ngunit nang ipakita ni Su Jingming ang kanyang kapangyarihan, isang Din ang nabulunan at napaluwa ang iniinom niya dahil sa pagkabigla, na sumisigaw na hindi siya makapaniwalang umabot si Su Jingming sa second tier, gayong isang buwan pa lang siyang gising, awaken. Nagulat din ang ibang mga Din at namangha sa nakakakilabot na bilis ng pag-angat nito. Naisip tuloy ni Din Sun Ching Swai na magaling talagang magtago ng sikreto si Din Yang. Nagsimula ang countdown para sa laban, pagsisimula pa lang ng match, agad nagpakawala si Su Jingming ng napakalaking umiikot na buhawi ng kulay lilang kidlat na agad lumamon sa malaking bahagi ng arena. Ikinagulat ng ibang estudyante, nakatayo siya sa gitna ng bagyo habang iniikot ang kanyang sibat sa nakakasilaw na bilis, may malaman daragit ng ngiti sa kanyang mukha, iniisip niyang kumpara sa pagpatay ng mga halimaw, mas nag-e-enjoy pa rin siya sa pakikipaglaban sa kapwa-tao. Nagulat ang ibang kalahok sa matinding pagpapakita ng lakas ni Su Jingming, isang pagbugso ng enerhiya ang tumulak sa kanila palayo, at may isang nakaramdam ng hilakbot ng mapagtantong ang aurang iyon ay mula sa isang second-tier ability user. Sa gitna ng umiikot na lilang kidlat, kinumpirma ni Su Jingming ang kanilang pangamba. Napasigaw ang mga estudyante sa hindi makapaniwalang siya ay nasa second tier. Napaupo sa kawalan ng pag-asa ang ibang mga kalahok, nagrereklamong hindi patas na makaharap ang isang freshman na mas mataas na kagad ang tier kaysa sa kanila. Mula sa stands, tahimik na pinagmamasdan ni Wulan, presidente ng Starfall Society, at ang kanyang alagad. Tinanong niya kung alam na ba nito ang tunay na lakas ng binata, tumango si Wulan, at sinabing malinaw na ngayon sa lahat ang potensyal ni Su Jingming. Sa kabilang bahagi naman, nakangiti si Jiang Chushan, na-realize niyang tinatawag ang tinawag niyang senior ay isa palang junior. Hindi siya makapaniwala na matagal na pala siyang niloloko, kaya napagdesisyonan niyang tapusin at ayusin ang usapan nila mamaya upang maayos na ma-settle ang lahat. Samantala, nakakuyom ang ngipin ni Li Chengji sa inis, plano niyang gamitin ang kasikatan ni Su Jingming upang gumawa ng pangalan para sa sarili niya sa paaralan. Pero ngayon, baliwala na ang lahat. Nabahala siya dahil magkasama sila ni Su Jingming, at sa ibang round ay siguradong mananalo siya. Ngunit sa kasamaang palad, nasa ikalawang round ang lalaking yun, tignan na lang nila kung ano ang gagawin niya mamaya. Sa arena, may isang estudyanteng nakakita ng pagkakataon. Sinabi niya sa iba na napakalakas ni Su Jingming para harapin ang mag-isa, kaya iminungkahi niyang magtulungan muna sila para maalis ito. Agad na pumayag ang lahat, dahil alam nilang yun lang ang tanging paraan. Si Su Jingming, na nakabalot pa rin sa unos ng kidlat, ay nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan sa boses ng nagsasalita, at napagtantong isa itong spiritual type ability user. Lumitaw ang isang binatang may lilang buhok na nagngangalang Shai Ying, at pinakawalan ang kanyang A-rank psychic ability upang pag-isahin ang mga estudyante. Tiniyak niya sa kanila na kung susundin siya, mayroon silang bihirang pagkakataong pabagsakin ng isang S-rank ability user. Naka-motivate, nagtipon ang mga estudyante sa kanyang panig. Sa VIP box, nagkomento ang mga Din, napansin ni Wu Wen na pinag-isa ni Xing ang mga freshman, habang kinilala naman ni Sun Ching Swai na si Xing ay disipulo ni Din Long Ke.
Nakangiti si Din Longke, ngunit sa tingin niya, hindi si Xiying ang dahilan ng pagkakaisa nila, kundi ang lakas ni Xu Jingming na kinatatakutan nila. Sa kabila nito, naniniwala si Sun Qingshuai na nasa panganib si Xu Jingming, at biro niyang magiging malaking katatawanan kung ma-eliminate ang isang S-rank user sa unang round pa lang. Sa ibaba, pinagmamasdan ni Xu Jingming ang grupo ng mga kalaban na nagtipon-tipon. Tinukso siya ni Xiying, sinasabi na nawala ang pagkakataon niyang umatake, at tinanong kung paano niya harapin ang 102 kalaban. Sa halip na matakot, ngumiti si Xu Jingming nang may kumpiyansa. Tinanong niya kung bakit iniisip ni Shuiying na siya ang dehado, inangat niya ang kanyang kapangyarihan, at nagmaterialize ang isang sibat na purong kidlat sa kanyang kamay. Sa tugon, inutusan ni Shuiying ang kanyang bagong hukbo na umatake, ang mga close combat sa unahan, habang naghahanda ang mga ranged at support. Sa pag-asang matalo ang isang S-rank user, sabay-sabay na sumugod ang mga estudyante, umaalingaw ang kanilang mga sigaw sa buong arena. Mula sa ligtas na distansya, lumikha si Shuiying ng pader na bato at tinukso si Xu Jingming, sinasabing dapat niya munang isipin ang kaligtasan bago siya subukang lapitan. Hindi impressed si Xu Jingming, tahimik niyang naisip na walang saysay ang dami laban sa kanyang lakas. Kumilos siya, ipinukol ang dambuhalang kidlat na sibat, hindi sa mga estudyante, kundi diretso sa pader ni Shuiying. Tumama ang sibat nang may nakapangingilabot na puwersa, pinulbos ang pader sa isang iglap. Sumabog ang lilang enerhiya, naglabas ng shockwave na tumulak sa mga pinakamalapit. Kumalat ang kuryente na enerhiya sa sahig ng arena, na ikinabahala ng kanyang mga kalaban. Sa gitna ng pagsabog, napasigaw sa takot sina Xiying at ang iba, sinasabing sasabog na ang enerhiya at mamamatay silang lahat. At ilang sandali pa, nangyari nga, isang napakalaking pagsabog ang bumalat sa malaking bahagi ng battlefield. Nabigla ang lahat sa laki ng pagsabog, may isang estudyanteng napasigaw na parang nakakita raw siya ng mushroom cloud, ang iba na may nag-aalala kung patay na sina Shuiying at ang grupo niya. Nag-activate ang safety system ng universidad, nag-anunsyo ang AI drone na dahil sa life-threatening impact, nag-activate ang defense grid at binalot sa protective bubbles ang ilang estudyante, pagkatapos, ibinigay nito ang hatol, lahat sila ay na-eliminate ni Xu Jingming. Iniisip ni Shuiying na nagkamali siya. Kung hindi lang niya ginulo si Xu Jingming, siguradong nakapag-advance sana siya. Pero ngayon, natalo siya ng isang tao at nasira pa niya ang ikalawang yugto ng Freshman Grand Competition. Gayunpaman, hindi siya sumuko, muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan para kontrolin ang ibang estudyante at sinabi sa kanila na huwag mag-alala para sa kanya at ipagpatuloy lamang ang pag-atake. Agad namang tumugon ang mga kalahok, at mariing idinagdag ni Shuiying na kahit ma-eliminate siya, hihilahin niya pababa si Xu Jingming. Sa sandaling yun, sabay-sabay na sumugod ang mga estudyante patungo kay Xu Jingming at matagumpay nila itong napagitnaan. Nakatayo si Xu Jingming sa gitna, kalmado, pinapanood ang 12-dosenang sandata na tumatama pababa sa kanya. Sa halip na umatras, isang kumpiyansang halos madilim ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang naghahanda siyang salubungin ang kanilang pag-atake. Mula sa gilid, nagmamasid si Shuiying, kumpiyansang kahit ma-eliminate silang lahat, sulit ang sakripisyo basta matalo si Xu Jingming. Ngunit sa susunod na sandali, nagbagsak ang kumpiyansa niya, na puno ng matinding pagkabigla ang kanyang mukha habang nasaksihan niya ang kinalabasan. Madaling hinarang ni Xu Jingming ang pag-atake, sa simpleng pag-ikot ng kanyang sibat, lumikha siya ng isang malakas na tornado ng lilang kidlat na tumulak sa lahat ng umatake, pinalipad silang parang mga dahon sa hangin. Nang mawala ang banta, bahagya siyang napabuntong hininga, para bang nababagot na sa nangyayari. Hindi makapaniwala si Shuiying habang pinapanood ito, paano raw nagawa ng isang simpleng paggamit ng ability na harangin ang lahat ng kanilang elemental attacks. Tinanong niya sa sarili kung ito ba ang tunay at nakapanghihilakbot na lakas ng isang S-rank ability. Bumagsak si Xiying sa kanyang tuhod, tuluyang natalo sa loob at labas, nalulungkot niyang sinabi na kahit marami sila, para lang silang mga langgam sa harap ni Xu Jingming. Nagkagulo ang mga manunood, hindi makapaniwalang ganoon katindi ang kapangyarihan ng kidlat ni Xu Jingming, napansin nilang wala ni isa mang elemental attack ang tumalab dito. Isang estudyanteng gumagamit din ng kidlat ay nalito, hindi niya maintindihan bakit napakalakas ni Xu Jingming kumpara sa kanya. Sa stands, tuwang-tuwa si Jiang Chushan, sumisigaw na alam niyang magiging ayos lang ang kanyang senior. Sa kabilang dako, nakangiti si Song, iniisip kung gaano ka-inosente ang ibang estudyante na inakalang kaya nilang talunin si Xu Jingming gamit ang ganoong kasimpleng plano, habang masaya ang kaibigan ni Xu Jingming sa nangyayari.
Mula sa VIP section, ina-analyze ng mga Dean ang laban, sabi ni Dean Longku, malinaw na mataas na ang antas ng kasanayan ni Xu Jingming sa Thunder Spear, idinagdag ng isa pang Dean na ang pagkakabato niya ng sibat ay nagdulot pa ng Sonic Boom, patunay ng matinding bilis at lakas ng katawan. Tahimik namang nagmamasid si Dean Son Ching Soy, iniisip na sana'y naroon si Dean Yang Gentian para tanungin tungkol sa pambihirang disipulo nito. Sa arena, napatigil sa takot ang iilang natitirang estudyante, alam nilang wala silang paraan para basagin ang depensa ni Xu Jingming, lubhang nadi-discourage, iminungkahi ng isa na ang tanging opsyon nila ay tumakbo na lang. Nakikita ni Xu Jingming ang natitirang estudyante na nanginginig, kaya't ngumiti siya ng may kumpiyansa. Habang umiikot ang lilang kidlat sa paligid niya, tinanong niya ng nanunuya kung natatakot na ba sila umatake, at kung ganoon, siya na ang lalapit. Tumalon siya pasulong, winasak ang lupa habang nagiging isang malabo at mabilis na daloy ng enerhiya. Sa isang iglap, nakarating siya sa kanilang harapan, kumikilos na parang kidlat sa bilis, tinatamaan ang mga ito bago pa sila makariyak. Nagpanik ang mga estudyante, nagsisigawan habang sinusubukang sundan ang kanyang galaw. May isang desperadong sumigaw na bumuo sila ng defensive formation, subalit may isa namang nagsabi na dapat magdikit-dikit sila. Sinunod nila ito, bumuo sila ng matatag na grupo, may shield bearer sa unahan upang seluhin ang pag-atake. Nang makita ito, mas lalong lumawak ang ngiti ni Xu Jingming, inaamin niyang dito palang nagiging interesting ang laban. Gumalaw siya sa gitna nila na parang buhawi ng kidlat, ang galawan, habang winawasak ang formation nila. Kalmado niyang kinukwestiyon ang kanilang mga kahinaan, isa raw mali ang anggulo, isa'y masyadong mabagal, at isa naman ay kulang sa lakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, tapos na ang laban para bang dinaanan ng bagyo. Paghupa ng alikabok sa paligid, makikita nakahandusay ang lahat ng kalahok sa arena. Nakatayo si Xu Jingming ng matatag habang ibinagsak niya ang sibat na may malamig na ekspresyon, sa huli ay may paglibak niyang sinabi na lahat sila ay masyadong mahina. Dahan-dahan tumayo ang mga taluna na estudyante, bagsak ang loob, nagrereklamo ang isa na hindi lang sila madaling tinalo ni Xu Jingming, tinawag pa silang mahina, ang isa naman ay nadismaya sa malas niyang napunta sa iisang round kasama ito. Lumutang si Eva sa itaas at inanunsyo ang pagtatapos ng round, may kumpiyansang ngiti, ipinatong ni Xu Jingming ang sibat sa kanyang balikat habang diniklara ng drone na siya ang nag-iisang kwalipikado, matapos talunin ang 102 kalaban. Sinimulan sana ng drone i-announce ang susunod na qualifiers, ngunit tumigil. Si Dean Son Ching Swai na ang nagpatuloy, ipinaliwanag na dahil si Xu Jingming lamang ang umusad, ang natitira ay kailangang lumaban sa isa pang round upang piliin ang 4 na susunod. Sa stands, nagbubulungan ng audience, isang babaeng estudyante ang nagsabi na yun ay isang lubusang pagdurog, una niyang beses makakita ng round na iisang tao lang ang umabante, samang ayon ng kaibigan niya. Sinasabing siguradong mag-aagawan ang mga club sa pagre-recruit kay Xu Jingming. Namanghari ng mga Dean, naalala ni Dean Longke na sa mahigit 40 taon ng kompetisyon, ang dating record ay 87 eliminations, na ginawa rin ng isang S-rank user sa loob ng 7 minuto, sumasang-ayon silang malabong mabasag pa ang bagong record ni Xu Jingming. Nagtataka si Dean Longke kung paano naturuan ni Dean Yang Gentian si Xu Jingming ng master-level spearmanship, hindi makapaniwala si Dean Son Ching Swai. Tinatanggap na napakagaling ni Xu Jingming sa weaponry, aminado siyang gusto sana niya itong kunin para sa Elemental Academy, ngunit ngayon nakikita niyang hindi na kailangan. May bahagyang ngiti sa labi niya habang iniisip na sa pagkakaroon ng estudyanteng tulad niya, wala na siyang dapat alalahanin sa papalapit na 3-school freshman research trip. Sa ground floor, dali-daling lumapit sina Song at Chi Dongja para batiin si Xu Jingming. Excited na itinuro ni Liu Wentao ang mukha ni Li Chengji, sabi niya ay namutla raw at naging kulay ube matapos ma-eliminate ni Xu Jingming si Xi Ying, biniro niyang pwede na itong mag-aral ng face changing. Tumitig si Xu Jingming sa kanyang karibal, iniisip na si Li Chengji ay isang paper tiger na nananakot lang ng mahihina. Hindi niya matanggap ang kayabangan ng kalaban, ngunit nagpasya siyang huwag muna itong harapin, sa halip, nagdesisyon siyang magbigay ng formal na hamon kay Li Chengji sa ikalawang yugto ng kompetisyon. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga kaibigan, tinapak ang kamay ni Liu Wentao at sinabing sila na ang susunod, tiniyak niya na magiging madali para sa kanila ang makapasok sa top 50, at sabik na sumang-ayon si Liu Wentao. Nag-fist bump si Xu Jingming at Song, na nagsabing kahit hindi niya kayang talunin si Xu Jingming, patutunayan niyang siya ang pinakamalakas na freshman bukod sa kanya. Nagpatuloy ang kompetisyon, sa ikatlong round,
Lumaban si Liu Wentao at nakuha ang ika-4 na pwesto matapos talunin ang 9 na kalaban. Sa ika-6 na round, gumamit si Chi Dangzia ng kanyang mga claw at nakuha ang ika-3 pwesto matapos talunin ang 12 kalaban. Sa ika-8 round, si Song Qiyu naman ang lumaban, tumayo siya sa arena kasama ang kanyang napakalaking halberd, buong kumpiyansang inanunsyong dumating na ang kanyang oras. Nagdulot ng ingay ang kanyang pagdating, at maraming estudyante ang agad siyang nakilala bilang top scorer mula sa Sichuan Province, hinangaan nila ang kanyang ganda at ang kanyang bihirang sandata, may isang tagahanga pang nagsabing siya ang bagong diyosa ng paaralan. Nagsimula ang laban, at agad na inactivate ni Song Qiyu ang kanyang A-rank ability, Light of Dawn, na nagbigay ng makinang na gintong liwanag sa kanyang halberd. Kumilos siya ng may nakamamanghang galing at lakas, pinatamaan ang mga kalaban sa bawat mabilis na hampas. Nagulat ang mga estudyante sa kanyang lakas at napasigaw, na pagtatantong isa pa pala siyang second-tier user. May isang estudyante ang bahagyang nakahinga ng maluwag, sinasabing buti na lang low-rank second-tier lang siya at hindi kasing lakas ni Xu Jingming, ngunit matamlay na sumagot ang kaibigan nito na wala rin namang pinagkaiba yun. Pinapanood siya ni Wulan, presidente ng Starfall Society, mula sa stands at humanga, inutusan niya ang tauhan niya na alista si Song Qiyu bilang pangalawang target nila para sa recruitment. Nagpatuloy ang pag-atake ni Song Qiyu sa arena, pinakawalan ang teknik na Dawn Light Second Dance, kumilos siya na parang kidlat na sumasayaw, at mabilis na nagbagsak ng maraming kalaban. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas para sa mas nakatutok na atake, Light Flame Gravity Slash. Tumalon siya ng mataas at ibinaba ang halberd sa isang napakalakas na pagtagos. Hindi nakayanan ng huling estudyante ang bigat ng atake, napasigaw ito bago bumagsak. Sa pagkatalo ng huling kalaban, nanalo si Song Qiyu at ang AI drone ay nag-anunsyong nakuha niya ang unang pwesto na may 45 eliminations. Pagkatapos ng tagumpay, ibinalik niya ang kanyang sandata sa kanyang singsing, at masayang kumaway kay Xu Jingming sa stands. Lumapit siya sa kanya at mapaglarong nagtanong kung kumusta ang performance niya. Pinuri siya ni Xu Jingming, ang halo ng magic at melee combat niya ay kamangha-mangha, at sinabi niyang inaabangan niya ang paghaharap nila sa second round. 2 oras ang lumipas, nagsimula ang ikalawang yugto, isang free challenge sa mga lumulutang na platform sa taas ng arena, may 3 pagkakataon ng bawat estudyante na hominin ang mas mataas ang ranggo, ngunit tanging mga nasa top 50 lamang ang maaaring hominin. Napaisip naman si Li Chengji na kamunin si Xu Jingming pero kinalimutan muna niya ito, sandali niyang inisip na hominin si Song Qiyu na nasa ikalawang pwesto, sinabi ni Xu Jingming sa AI drone na gusto niyang hominin ang ikatlong pwesto, si Li Chengji. Nagulat at nagalit si Li Chengji sa anunsyo. Galit niyang itinuro si Xu Jingming at tinanong kung bakit siya, bilang first place, ang humahamon sa kanya. Kalmadong sumagot si Xu Jingming na walang sinasabi ang rules na dapat mas mataas ang hominin niya. Idinagdag pa niya ang nakakatakot na paalala, akala ba talaga ni Li Chengji na pwede niya silang bastusin ng walang kapalit. Nag-ingay ang audience sa pagkalito, at may isang estudyanteng nagpaliwanag na minsang gumawa ng mayabang na throat-slitting gesture si Li Chengji laban kay Xu Jingming. Nagulat ang estudyante at napagtanto niyang isa pala siyang arogante, kaya hindi na rin nakapagtataka na hominin siya ni Xu Jingming. Itinalaga ni AI Eva ang arena para sa kanila. Tinanggap ni Li Chengji ang hamon ng may matinding galit, sabik na makita ang tunay na kapangyarihan ng isang S-rank user. Sa lumulutang na platform, hinarap ng dalawa ang isa't isa habang nagbibilang ang AI. Pag-umpisa ng laban, pinakawalan ni Li Chengji ang buong lakas niya, nagbago ang kanyang katawan, lumaki ang mga kalamnan, nabalutan ng pulang balahibo, at nagkaroon ng ulo ng leon. Tinukoy ng system ang kanyang ability bilang A-rank Berserk Blood Lion King, umuuga ang platform sa kanyang mabangis na pag-ungal at pulang aura. Sumugod ang Lion Man, sinasabing si Xu Jingming ang nagpilit sa kanya na gawin ito. Ngunit ang mga mata ni Xu Jingming ay kumikislap sa lilang kidlat, at malamig niyang sinagot na wala siyang pinilit, ang kapahamakan ay gawa ni Li Chengji mismo. Sa isang kidlat na bilis, naglaho si Xu Jingming at lumitaw sa taas na umaatake na Lion Man, hawak ang kanyang sibat. Nagulat si Li Chengji at inasar siyang lakas loob pang sumugod ng harapan ng isang lightning type user, hinato niya ang espada, pinakawalan ang Wild Lion Slash. Naglapat ang kanilang armas sa isang nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya. Napaatras si Li Chengji, tinangay ng napakalakas na enerhiya ni Xu Jingming. Habang sinusubukan niyang huminto, gulat at takot ang nasa kanyang mukha, maging sa pinalakas niyang anyo, mas malakas pa rin ang pisikal na lakas ng kalaban.
Sinamantala ito ni Xu Jingming at pinakawalan ng tuloy-tuloy na pagbugso ng kanyang Purple Cloud Divine Lightning. Nilalamon ng elektrikal na enerhiya ang nagbagong si Li Chengji, na napasigaw sa matinding hirap. Napatingin ang mga manunood sa takot, napansin nila na kung ang isang second-tier enhancement type na user ay hindi kayanin ng sakit, tiyak na napakasakit nito. Isa pang estudyante ang napabulala sa takot, sinasabing sinasadya ni Xu Jingming na kontrolin ang kapangyarihan ng kidlat upang pahirapan ang kalaban, nang hindi binibigay ang huling hampas, kaya hindi natatapos ng AI ang laban. Malinaw ang opinyon ng lahat, mas mabuting huwag galitin ang kahit sino, maliban kay Xu Jingming. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak si Li Chengji, naglaho ang kanyang malahalimaw na anyo, idineklara ng AI drone na si Xu Jingming ang nanalo. Nakatayo ng matagumpay, malamig ang tingin ni Xu Jingming, naisip niyang sayang at hindi niya ito napahirapan ng mas matagal, ngunit napagpasyahan niyang sapat na ang 10 segundo na paghihirap bilang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Umaasa siyang matutong magpakumbaba si Li Chengji. Nakahandusay sa lupa, hingal at pasa ng mga sugat, napabulong si Li Chengji na buhay pa siya. Akala niya mamamatay na siya. Tumitig siya sa papalayong si Xu Jingming, nanginginig sa takot, at nakahinga lamang ng maluwag nang tuluyang makaalis ito. Ngunit sandali lang ang kanyang ginhawa, lumapit si Song Qian, itinuro ang kanyang sandata, at buong kumpiyansang sinabi kay Eva na nais din niyang haminin ang pangatlong pwesto, si Li Chengji. Muling binalot si Li Chengji ng sindak, napagtanto niyang hindi pa tapos ang kanyang bangungot, habang sinabi ng AI, na inihanda na ang battle arena para sa kanila. Natapos ang laban agad sa isang iglap, lumipad si Li Chengji mula sa malakas na atake ni Song Qiuyu, hindi kinaya ng kanyang nagbagong katawan ang lakas nito. Iniwan ni Song Qian ang kanyang kalaban na bumagsak sa lupa na may matinding impact, nakangiting puno ng tiwala, idineklara siya ng AI bilang panalo, at nagpasalamat siya dito dahil hinayaan siya ang manalo. Ilang sandali pa, inilikas ang wala ng malay na si Li Chengji sa stretcher ng medical team. Lumapit naman si Song Qian kay Xu Jingming, ipinagmamalaki kung paano niya binugbog ang kanilang karibal, kalmadong inamin ni Xu Jingming na talagang malakas siya. Nag-fist bump ang dalawa, isang malinaw na palatandaan ng lumalalim nilang pagkakaibigan. Hindi yun nakalampas sa mga lalaking estudyante, isa sa kanila ang nagreklamo na tila nakuha na ang diyosa ng kanilang freshman class, isa pa ang nag-angal na napakabilis kumilos ni Xu Jingming, kahit hindi pa nagsisimula ang opisyal na taon. Agad siyang sinaway ng kaibigan, pabulong na ayaw niyang humantong sa sinapit ni Li Chengji. Makaraan ng 4 na oras, tumayo sa harapan si Dean Sun Qingshui at inanunsyo ang pagtatapos ng freshman competition. Ipinakita sa malaking holographic screen ang ranggo ng mga estudyante, unang pwesto si Xu Jingming, ikalawa si Song Qian, at ikatlo si Li Chengji, nakamit din ni Liu Wentao ang ika-39 na ranggo at si Qi Dongzia ay nasa 26 na ranggo. Matapos ang kompetisyon, inutusan ng mga estudyante na mag-login sa school website at pumili ng kanilang academy. Tinanong ni Song Qian si Xu Jingming kung anong klase ang nakuha niya, ipinakita niya ang cellphone niya, nakatalaga siya sa Weaponry Academy, inihayag naman ni Song Qian na siya ay nasa Elemental Academy. Habang pinagmamasdan sila, tinukso ni Qi Dongzia si Liu Wentao tungkol sa pagiging malapit ng dalawa, biro naman ni Liu Wentao, kung tinatawag niya itong Jingming ngayon, siguradong darling na ang tawag bukas. Nagbigay ng huling anunsyo si Dean Sun Qingshui, pinapaalalahanan ng mga nagpakitang gilas na estudyante na makakatanggap sila ng mensahe mula sa kanilang exclusive mentors. Sa VIP stands, nag-usap ang mga dean tungkol sa resulta. Napagkasunduan nilang mas malalakas ang freshman ngayong taon. Isa pang dean ang pumuri kay Xu Jingming, na sa loob ng 1 o 2 taon ay malamang na mangibabaw sa buong student body. Hinulaan nilang mag-aagawan ng mga student clubs para ma-recruit siya. Pagkatapos ng event, iminungkahi ni Liu Wentao na kumain sila sa labas para magdiwang, pumayag si Dongzia at pabirong sinabi na dahil si Xu Jingming ang newcomer king, at mayamang may space ring, siya na ang manlibre, masaya naman itong pumayag. Nagsigawan sa tuwa si Liu Wentao, pinupuri si Brother Ming sa pagiging generous. Habang palabas sila ng campus, naharang sila ng 2 binata, tinawag ng nasa unahan si Student Xu, na ikinaguluhan ni Xu Jingming dahil hindi niya ito kilala. Nagpakilala ang lalaki bilang si Wulan, ang presidente ng Starfall Society, at formal na inimbitahan si Xu Jingming na sumali. Ipinahayag ni Wulan ang alok dahil siya ang nag-iisang S-rank student ng paaralan, handang magpakita ng sinseridad ang Starfall Society. Kapag sumali siya, gagawin siyang vice president,
makakatanggap ng 100 credits bawat semester, at bibigyan ng B-rank resources. Namangha ang mga nakapaligid, isa ang nagsabing nakakasilaw ang alok, lalo na't ang ordinaryong miyembro ay nagbabayad ng fees at kailangang maghirap, isa pa ang nagdagdag na top-tier club ang Starfall Society, at ang pagiging vice president ay tuwid na daan papunta sa elite guild pag-graduate. Bago pa makasagot si Xu Jingming, may biglang sumabat. Dumating si Wei He, ang presidente ng Ash Flame Society, at tinukso si Wulan kung hindi raw ba kuripot ang pag-aalok ng pagiging vice president lang. May nakangiting kumpiyansa si Wei He habang ipinapakilala ang sarili at ang mas kamanghamanghang alok niya. Kung sasali si Xu Jingming sa Ash Flame Society, maaari na siyang maging president in training kagad. Nangako si Wei He na pagkapagtapos niya, si Xu Jingming ang gagawing ganap na presidente, kasama ang iba pang benepisyo. Muli na namang nabigla ang mga tao na pagtatanto nilang gumagastos ng malaki ang Ash Flame Society para mai-recruit siya. Nabahala naman si Wulan at inamin sa kanyang sarili na hindi niya kayang tapatan ng alok, dahil mahigpit ang mga patakaran ng kanilang guild tungkol sa pagtalaga ng mga presidente. Napagitna sa dalawang makapangyarihang alok, maingat na pinag-isipan ni Xu Jingming ang kanyang mga pagpipilian, sinabi niyang kailangan niya ng oras para mag-isip, at magbibigay siya ng sagot pagkalipas ng ilang araw. Sa kanyang isipan, naalala niya ang pagiging student council president sa kanyang nakaraang buhay, kinainuunang tungkulin ang malaking bahagi ng kanyang oras, na pagpasyahan niyang sa bagong buhay na ito, mas mabuting maging maingat. Parehong pumayag sina Wulan at Wei na bigyan siya ng oras, at iniabot nila ang kanilang contact cards, sinabihang tawagan sila kapag nakapagpasya na siya. Bago sila umalis, inanyayahan din nila ang mga kaibigan ni Xu Jingming, sinasabing welcome din silang sumali. Pag-alis ng dalawang presidente, sinabi ni Xu Jingming sa kanyang mga kaibigan na oras na para umalis, pero napagtanto ni Song Qiun hindi magiging madali ang makatakas sa karamihan. Gaya ng inasahan, agad silang sinugod ng mga recruiter mula sa iba't ibang club, bawat isa ay nag-aalok ng kung ano-anong pangako, ipinagmamalaki ng isang club ang dami ng babaeng miyembro, ang isa naman ang magagandang kinabukasan, at ang pangatlo naman ay malakas na pinansyal na suporta. Pagkatapos makawala sa dagsa ng mga nagre-recruit, pagod na nagtipon ng grupo, ipinahayag ni Xu Jingming na makakakain na sila. Ngunit habang papaalis na sila, napansin niya na may dumarating, isang magandang babaeng may mahaba at pilak puting buhok ang lumitaw, binabati siya ng may mapaglarong ngiti bilang kanyang nakatatanda, nagulat siya, si Jiang Chushan pala ito. Nauutal na bumati si Xu Jingming at tinawag niya itong senior, habang si Song Qiun na nasa tabi niya ay tinitingnan ng bagong dating ng may pagdududa at nagtanong kung sino siya. Ipinakilala ni Xu Jingming si Jiang Chushan bilang senior na nakasalubong niya sa kagubatan, ipinakilala naman ni Jiang Chushan ang sarili bilang second-year student mula sa Elemental Academy, at napahanga naman si Liu Wentao. Tulala si Liu Wentao, nauutal na tinawag siyang Goddess Jiang, hindi makapaniwala na ang kilalang malamig na Ice Goddess ay nakangiti pala sa personal. Magalang na ipinakilala ni Song Qian ang sarili bilang kaklase ni Xu Jingming. Nang tingnan ni Jiang Chushan si Song Qiun, nagulat siya sa ganda at kakaibang karisma nito, at nakaramdam ng pagnanasang mapalapit sa kanya. Natarante siya sa sariling pakiramdam at nakakatawang naisip na siguradong nakakatakot na babae si Song Qiun dahil napakakaakit niya sa lahat. Nang tanungin ni Song Qiun si Jiang Chushan kung gusto niyang sumama sa kanila sa hapunan, masaya itong pumayag. Nakahanap ang grupo ng isang restaurant at sinimulan ang kanilang pagdiriwang, nagtataas ng baso bilang pagmarka sa pagtatapos ng kompetisyon. Habang kumakain, bahagyang namumula si Jiang Chushan habang nakikipag-toast kay Xu Jingming, tinatawag siyang junior sa mapaglarong tono. Ilang sandali pa, si Song Qiun naman, namumula rin, ay nakipag-toast kay Xu Jingming, tinatawag siyang Jingming, na uminom ito. Nakita ni Liu Wentao ang malinaw na tensyon at bamulong kay Qi Dangzia na mukhang pareho ng interesado ang dalawang babae kay Brother Ming, at mas mabuting umatras sila sa labanan. Gumawa sila ng mabilis na dahilan at nagpaalam, iniwan si Xu Jingming na mag-isa sa harap ng dalawang babae. Litong-lito si Xu Jingming sa mabilis na pag-alis ng kanyang mga kaibigan, tulad ng kanyang inasahan ang pag-inom ay nagdudulot ng kapahamakan, pagkalipas ng ilang inuman, parehong tila hindi na makalakad ang dalawang babae, una nang humingi ng tulong si Jiang Chushan. Ang kasunod agad si Song Qiun na nagsabing hindi rin siya makalakad at kailangan niya ng tulong, habang parehong nakadikit sa kanya, nauutal na tinanong ni Xu Jingming kung sigurado sila. Nang sabay nilang kumpirmahin, wala siyang nagawa kundi pumayag na ihatid sila pabalik sa kani-kanilang dormitoryo.
Habang inaakay niya sila palabas, tinitingnan sila ng ibang customer ng may matinding inggit, dahil bitbit niya ang dalawang magagandang babae. Pagkatapos silang ihatid, sa wakas ay nakauwi si Xu Jingming sa sarili niyang villa at malalim na napabuntong hininga. Laking gulat niya nang makakita ng isang hindi kilalang babae na nakaupo sa kanyang sofa. Litong tinanong niya kung sino siya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Suyu, ang bago niyang class counselor, at ipinaliwanag na nandyan siya upang ibigay ang kanyang mga gantimpala para sa freshman competition. Magalang siyang binati ni Xu Jingming bilang kanyang guro at nagpasalamat dito. Inabot sa kanya ni Suyu ang isang kahoy na kahon na maaaring buksan gamit ang fingerprint, at sinabing tawagan siya sa anumang bagay na may kaugnayan sa paaralan. Pagkabigay ng premyo, agad nagpaalam si Suyu dahil may estudyante pa siyang pupuntahan, saktong pababa si Liu Wentao mula sa hagdan. Biro niyang tinanong si Xu Jingming kung nagkaroon ba ng malaking sagupaan kina Song Qiun at Jiang Chushan. Naguluhan si Xu Jingming at tinanong kung anong sagupaan ang tinutukoy nito. Napatanga si Liu Wentao, hindi makapaniwala na walang nangyaring gulo. Agad niyang napagpasyahan na perpekto ang paghawak ni Brother Ming sa sitwasyon. Umupo si Xu Jingming sa sofa at binuksan ang kahon gamit ang kanyang fingerprint. Lumitaw ang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha habang tinitingnan ang kanyang mga gantimpala. Inisip niya na subukan muna ang mga gantimpalang ibinigay sa kanya.